Ito na nga yung pinakahintay ko mga mami, isang dumating yung araw na kukumpleto dito sa binili kong lamesa or dining table. Super happy nga ako mga mami at super excited na ako na buksan to. Kaya naman tara samahan nyo ko. Tingnan nyo naman sa sobrang excited ko talaga naman napasayaw pa ako. By the way mga mamis, hindi ko pala to binili ng sarili kong pera, kundi merong nagbigay sa akin ito or merong nagregalo sa akin ito. Sabi niya ay pa-birthday na daw niya sa akin. Kaya naman sobrang saya ko mga mamis kasi nga finally makukumpleto na yung dining table ko. Magkakaroon na siya ng mga upuan. Yes mga mamis, upuan tong binubuksan ko ngayon. Nakakatuwa mga mamis kasi hindi ko na kailangang mag-antay ng 2 taon ulit para lang makabili nitong mga upuan ng dining table ko. Actually mga mamis, nung isang araw pa talaga to dumating pero kinabukasan ko na nga siya in-unbox kasi akala ko masasamahan ako ni daddy na mabuo to. Yun pala hindi ko alam maagang alis ni daddy kaya ako lang mag-isa ang nag-unbox nito. Sabi talaga ni daddy antayin ko siya kasi nga iniisip niya baka mabigat or mahirapan na naman ako. Pero dahil nagsanib puwersa ang excitement at pagiging pasaway ko, hindi ko na nga maantay si daddy mga mamis. Kaya kahit wala siya, binuksan ko na to para ako na mismo ang magbubuo nito. Pero ang sabi ko naman sa sarili ko mga mamis, kung talagang hindi ko kayang buuin to, ibabalik ko na nga lang dito sa karton at aantayin ko na nga lang na dumating si daddy. At nung mga oras na to, talagang kinakausap ko yung sarili ko na pagganahin niya ng maayos yung mga utak ko. Ay, isa lang pala yung utak ko. Ay, hindi nga ako sigurado kung may utak eh. So, kino-convince ko nga na gumana talaga siya para mabuo ko to ng maayos at hindi talaga ako magkamali. So, dahil nga birthday ko, pinagbigyan ako ng sarili ko, pinagbigyan ako ng utak ko na medyo tumalino ako ng konti para mabuo ko to ng tama. So anyway mga mami, sobrang dali lang talaga niya kasi ilang steps lang naman to. Una kong ginawa, pinagsama ko nga yung 2 pinakapaa. Bali 4 siya kasi nga parang dudugtong mo lang yun. By the way, bakal pala ulit to mga mamis ha. Pero bago nga ang lahat mga mamis, nagdoble muna ako ng pajama kasi mahirap na baka magdilim ang mga paningin nyo sa makikita nyo kapag medyo makulimlim ang panahon. At nung nakapagpajama na nga ako, binalikan ko na nga itong upuan. So, bali ilalagay ko lang yung 4 na tornilyo. Pinatong ko pala muna yung pinakaupuan. Tapos, ako inilagay isa-isa yung tornilyo. Mahaba yung tornilyo mga mamis, kaya hindi kayo kakabahan kung aabot ba or hindi doon sa pinakaupuan. At pagkatapos ito at isa-isa ko na tinanggal yung naka-cover dito sa mga paan ng upuan. Para sa akin mga mamis, maganda itong klase ng gantong upuan, hindi kahoy. Kasi feeling ko kung kahoy yung pinakapaan nito, kapag mabigat talaga yung upo, may chance na maputol. Pero syempre, iba-iba naman din kasi talaga tayo ng gusto. Pero para sa akin talaga mga mamis, ito na talaga yung pinakagusto ko. Meron talaga akong unang gustong upuan, hindi ganito. Pero dahil nga, ito yung partner nitong lamesa na to or dining table na binili ko. Ito yung binili ko. Bali, naka 2 set talaga tong upuan na to mga mamis. Tapos 1,000 siya. And buti na lang wala akong binayaran na shipping fee or delivery fee. Tapos yung pinagbilan kong shop nitong upuan na to, same lang kung saan ako bumili nitong lamesa or dining table. So sa mga interesado at nakabili na ng mga lamesang gaya sa akin, nilalagay ko pa rin yung link dito sa comment section. Yung mga gantong klaseng upuan mga mamis, ganito yung mga nakikita kong ginagamit sa mga coffee shop Tapos ito namang table, ganun din naman. Minsan sa mga restaurant, kasi maganda talaga siya mga mamis kung makikita nyo lang sa personal. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung size ng lamesa ko or dining table ko, ang size yan mga mamis, kung hindi ako nagkakamali, 100 by 60 by 74 cm. Ito at pagkatapos nga ng ilang minuto mga mamis ay natapos ko ng buuin itong upuan. Madali lang naman din talaga siya mga mamis at hindi rin naman talaga mahirap. And tingnan nyo naman, talagang sinusubukan ko at binibigatan ko ng gusto yung sarili ko para malaman ko kung gaano ba talaga katibay itong mga upuan na to. So ay nabuo ko na rin pala yung isa, hindi ko na pinakita sa inyo kasi same lang naman siya kung paano ko binuo yung unang upuan. And ganito yung itsura niya mga mami sa malapitan. Sobrang ganda talaga niya mga mamis. Parang pangmayaman na upuan. Feeling ko talaga anak na rin ako ng contractor. Charot! At para nga mas makita ko palalo kung gaano siya kaganda, ito nga tinanggal ko muna ulit yung laundry basket na green sa ilalim ng lamesa at inilagay ko na nga itong 2 upuan. Tingnan nyo mga mamis, diba? Ang ganda. At saktong-sakto lang din talaga yung sukat niya dito sa lamesa. Kasi ito naman din talaga yung partner niya. O kung nakita nyo naman, hindi talaga ako mapakali. Kasi gandang-ganda talaga ako mga mi. So anyway, muna tayo sa upuan mga mamis. Bubuksan ko naman ng isang binigay or regalo pa sa akin. Si daddy naman na nagbili nito sa akin mga mamis. Ang mga wipes. O kung nakita nyo, sako na ulit ang binubuksan ko.
Actually, bukas na talaga to kasi nabawasan ko na ng isa. Sa isang sakong ganito mga mami, 10 piraso yung laman niyan. Yung nakaraan kasi na nakita nyo sa vlog ko na binuksan ko, 5 piraso lang kasi yun. Pero kapag 10 piraso yung in-order, nakaganyan siya parang sako. Tapos umorder na rin ako ng mga plastic na itim para nga meron akong pinaglalagyan pagkatapos kong linisan yung kambal ko. Yung mga plastic itim naman na yun mga mamis, parang 28 siya ang isa. Pero sa isang ganon, 50 pieces yon. So bali 150 pieces yung in-order ko. Tapos dahil nga mas mura sa online ng mga trash bag, doon na rin ako umorder. Isang medium, tsaka isang large. Hindi kasi talaga pwedeng hindi ako bumili ng mga itim na plastic na yun mga mamis kasi syempre ayoko naman na hindi maayos yung pagkatapos kong maglinis ng kambal ko, diba? And natapos ko naman nang tanggalin yung mga wipes doon sa pinakalagayan niya. Ito at ilalagay ko na siya dito isa-isa sa lagayan ko ng mga stocks. Wala na rin pala akong colostomy pero okay lang yan kasi manghihingi naman ako kay daddy pambili. Etong mga plastic na itim naman mga mamis doon ko naman to nilalagay sa kusina, sa ilalim ng lababo. Meron naman akong lagayan doon. So fast forward tayo mga mamis, mismong araw na to ng birthday ko, October 28, biglang nagkaya si daddy na alis daw kami. Hindi ko na talaga inaasahan to mga mamis kasi nga 'di ba, noong nakaraan na upload ko, nang hingi na ako sa kanya ng 1,000 na pang-alis namin nila or pangkain namin sa labas. And sabi ko talaga ay na lang yung regalo niya sa akin. Ito kasing alis na to, hindi naman malayo to, dito lang naman to sa Kai Mall sa lagi namin pinupuntahan. So mula nga dito sa Kai Mall, ayun yung apartment na tinitirhan namin, 'di ba? Sobrang lapit lang. Hindi naman talaga pinakaalis to mga mamis. Parang sabi lang ni daddy, sa labas na nga lang daw kami kumain. Dito nga sa may Kai Mall. Tapos sakto naman nung araw ng birthday ko, nagpunta to si mama pati yung mga pamangkin ko. Kaya isinama na namin sila. Buti na lang talaga mga mamis, napakamura lang talaga ng pagkain dito sa taas. Kaya lagi kaming nandito. Alam ko nagsasawa na kayo na laging dito kami nagpupunta. Pero kasi mga mamis, affordable talaga yung mga pagkain na binibili namin dito. Yung chicken cutlet, lagi namin inabangan yung buy one take one yan. Basta lahat ng nakita nyo ngayon mga mamis na pagkain namin sa lamesa, wala pang 1,000 yan. Tapos ilan na kami ang kakain. O diba, sobrang mura talaga niya. Tapos napakaganda pa ng lugar para kaming nasa hotel. And kung nakita nyo naman si daddy mga mamis, medyo busy siya sa cellphone niya. Kasi nga meron siyang kinakausap na kliyente. Kasi alam nyo naman, bare months na, may mga nag-i-inquire sa kanila sa wedding, Christmas party, birthday celebration. Mga mamis, uulitin ko, kung meron kayong mga birthday celebration, 60, 70 birthday, 80 birthday, or Christmas party, or kahit ano man yan, at kailangan nyo ng performer or banda, kontakin nyo lang ako mga mamis. Kukontakin natin si daddy. Pero wag kayo mag-alala mga mamis kasi bibigyan naman kayo ng discount niyan nila daddy. And murang-mura lang talaga, maningil yan sila daddy ng talent fee nila. At ng mga oras nga na to mga mamis, masaya na naman tong si Athena kasi kasama na naman niya ang ate niya. So natapos na nga kami kumain mga mamis and hindi talaga namin naubos yung pagkain. Kaya naman ayan, ipinalagay ko na nga lang kay mama sa plastic para may uwi na nga lang nila. Para pag uwi nila, meron silang makain or meron pa silang may ulam. Hindi rin kasi sila malalakas kumain mga mamis kita naman sa katawan, diba? Tsaka na ang dami din kasi talagang serving, kaya ayan marami din natira. So medyo nilinisan lang namin ng konti yung mga kalat namin kasi parang sobrang kalat naman kung iiwan namin ng ganun. Tapos ay naglakad na kami. Dapat uuwi na kami kasi may pasok pa si daddy. Pero ang sabi ni daddy, may oras pa naman daw siya kaya kain daw muna kami ng dessert. Dito pa rin naman to sa Kai Mall mga mamis. So dahil si Athena mga mamis, so nakaraan buwan pa talaga siya nagkikrave ng Crackers. Dito na lang kami kumain banda sa may paglabas naman nung kinainan namin. Sakto kasi nakita namin mga mamis, may bago silang menu dito. May mga ice cream, may mga Crackers na din sila. Dapat talaga halo-halo lang bibilihin namin dito So bale pinapili ko lang si Athena kung ano yung flavor ng Crackers na gusto niya. Tapos pinapili ko na rin si mama tsaka itong mga pamangkin ko. So dahil hindi available yung ice cream nila dito, nagpunta na lang kami sa may katabing store. Tapos doon na lang kayo bumili ng ice cream. Bigla lang talaga yung pagpunta nila dito sa amin mga mamis. Kasi nga hindi naman talaga ako maghahanda at hindi rin naman talaga nakaplano na aalis kami. At buti na lang din naabutan nila kami. Kasi itong si mama talaga mahilig magpunta ng biglaan. Sa tuwing nagpupunta pa naman siya dito mga mamis, wala talaga nagbubukas ng gate sa kanya dun sa baba. Kaya ang ending, uuwi na lang siya. Ngayon, ang ginawa siguro niya, sinama na yung mga pamangkin ko para sigurado may kasama siyang mag-iintay dun sa baba. Kasi mga mamis, lagi nga nakasara yung pinto namin. So, hindi namin naririnig kung may tao ba dun sa baba. Kaya palagi ko talaga sinasabihan yung mga pamangkin ko na kapag magpupunta si mama dito, sabihin sa akin or dapat nakaplano para hindi man siya makapag-text or makapag-chat dahil hindi siya marunong mag-cellphone. At least, naabangan ko siya sa terrace. Ilang buwan na rin ata kami hindi nagkikita neto ni mama mga mamis. Huling kita namin neto August pa nung umatin ako ng birthday dun sa lugar namin. Doon nakita ko si mama kasi umuwi kami sa bahay saglit. Tapos after nun hindi na ulit. So anyway, dahil nga alam kong paborito talaga ni mama ang halo-halo, kaya inaya ko din talaga sila dito kasi nga alam kong si mama mahilig to sa halo-halo, mais konyelo, saging konyelo. And alam ko din talaga mga mamis na matagal nang hindi nakakain si mama nitong halo-halo, kaya sabi ko maghalo-halo na nga lang din siya.
siya. Tapos maya-maya nga ito nga dumating na yung mga order namin na Crapples. 2 chocolate tapos 3 caramel. Hindi na ako nag-order ng tigi-isa namin mga mamis. Parang sa isa hati na lang kami ni daddy. Tapos sa isa hati na lang si mama at saka yung maliit kong pamangkin. Kasi alam nga namin na hindi niya mauubos yun. Tingnan nyo naman tong Crapples mga mamis. Masyadong social, masyado nilang ginalingan. Pero napakamura na lang neto, wala pang 100 pesos. Tapos sobrang sarap. Lalo na tong caramel mga mamis. Kaya pag naligaw kayo dito sa Kai Mall, ito yung itry yung Crapples na flavor yung caramel. So ayun mga mamis, sobrang happy at na-enjoy ko talaga itong simpleng celebration namin ng birthday ko. And maraming salamat sa lahat ng mga bumati sa akin mga mamis. Hindi ko na kayo maisa-isa pero lahat ng mga comment at message nyo ay talaga namang nabasa ko.